Bago po natin simulan ay nais ko lamang pong magpasalamat muli sa mga patuloy pa ring sumusuporta at nakikita natin sa comment section na talagang tuwan-tuwa sila kay Tekla, pati kay Pulgoso na rin. Saka nga pala nais ko lamang ding sabihin na mayroon po tayong Facebook group. Bali doon nga pala ako nagpo-post ng mga i-upload natin o yung mga na-upload na natin para po mas madali nyo pong malalaman na may mga bago po tayong upload. Lalo na sa mga hindi pa nakasubscribe at nakanotify yung bell. Lalagay ko po sa comment section o sa description yung link. Punta na lamang po kayo doon. Maraming salamat po. Simulan na natin ang part 2 ni Tekla at Pulgoso. Matapos nun ipinahani naman sila ni Efren. Ipinaliwanag sa kanila kung bakit iyon ang una nilang pagsubok. May mga bagay na hindi minsan kayang gawin dahil walang karanasan pa ukol dito o di kaya naman ay mayroong pag-aalinlangan, subalit nagagawa kapag may dahilan at kinakailangang gawin. Pinahangan niyo akong dalawa. Nagawa niyo ang isang bagay na hindi niyo alam na kaya niyo palang gawin. Tara na. Yan na muna sa ngayon at nagugutom na ako. Nagaya nang umuwi si Efren matapos nun. Nagawa. Hindi po pwedeng ayaw talaga sa atin ni Lord kaya buhay pa tayo ngayon. Sad naman ni Tekla na mangiyak-ngiyak pa rin sa takot dahil sa nangyari sa kanila. Samantala sa kanilang bahay naman ay abala sa pagluluto at paghahanda si Domeng para sa kanilang hapunan. Nagiging magaan na kasi sa kanya ang lahat mula nang may makasama na sila na mag-ama sa buhay. Pagkarating nila Tekla ay saktong nag-ahain na rin si Domeng. Sina Caleb naman at Efren ay sa kanilang kubo na kakain at naroon na rin ang pagkain nila. Mga hayop na alaga ni Domeng ang laging pagkain nila. Ayaw kasi nila ng amoy ng mga pampalasa nila Domeng, kaya't sa kubo na nila sila kumakain. "Oh, kumusta pagsasanay niyo kay Efren?" Tanong ni Domeng kina Pulgoso at Tekla. Muntik na kaming magbanding ni San Pedro, tay. Pinatalon ba naman kami sa talon wala nga kaming swimming lesson ni Pulgoso. Paglalaba nga lang ang alam ko sa ilog Pagrereklamo ni Tekla. Pero may natutunan naman po ako mula ron, tay Domeng. Hindi mo masasabing hindi mo kaya kapag hindi mo pa talaga nasubukan. Medyo delikado nga lamang yung kanina pero nagtiwala lang po ako. Dugtong naman ni Pulgoso. Natuwa naman si Domeng sa narinig niya mula sa pamangkin. Habang kumakain sila ay bigla na lamang may narinig silang pagtawag mula sa labas. "Tikboy! Mang Domeng!" Napatingin silang mag-anak sa labas. Nakita nilang si Bonjing ito, kasama ang isang matandang Chinoy. "Ano ang atin, Bonjing? At sino yung kasama mo? Umayos ka ng pagsasalita at bali-baligtad ka pa naman magsabi." Wika pa ni Mang Domeng. Engkanto po niya asawa niya, mukha siya engkanto. Ay mali, kinuha siyang engkanto. Nagalit na si Mang Domeng kay Bonjing kaya't binatukan na niya ito. "Tumahimik ka na nga lang at sasamayin ka talaga sa akin, Bonjing." Nilapitan ni Mang Domeng ang kasamang matandang Chinoy at tinanong ito kung ano ang kanyang kailangan. "Ako mo, Bonjing, bodega sa bayan. Ako problema aking asawa. Ako hindi na niya mahal, lagi niya banggit Julio pangalan. Tapos dami tumutubo kanya katawan at lagi siya tulala." Saad pa ng Chinoy. "Ay, bongga inchik magsalita. Parang nag-error na Google." Sabat naman ni Tekla. "O siya, pupuntahan namin ang anak mo, Mister. Ano nga ulit ang pangalan niyo?" Tanong naman ni Mang Domeng. "Mr. Lim lang. Yan lang tawag sa akin tao." Mr. Lim? Kakain po muna kami Hindi pa kasi kami tapos maghapunan Pwede rin po kayong makikain. 250 per serving lang po." Ani Tekla kaya't binatukan siya ni Mang Domeng. "Tay naman, lahat nga sa kanila negosyo Charos lang tay, just kidding." "Tay Domeng, sasama po ako Dalhin po natin yung isang mutya ni tatay, yung mutya ng mga engkanto.
Baka kasi naengkanto ang asawa niya at mabisa po yung pangontra sa mga itim na engkanto, sabi ni tatay. Pumayag naman si Mang Doming. Pagkatapos nilang maghapunan ay naghanda na silang tatlo nila Tekla para puntahan ang asawa ng Chinoy. Bumiyahe ng 2 oras si na Doming papunta sa bahay ni Mr. Lim. Napakalaki ng bahay nito. Marami ring mga halaman sa labas at ang ilan dito ay mamahalin pa. Kaya't itong si Tekla ay panayang kuha ng punla na pwede niyang itanim sa kanila at pasimpleng inilalagay sa dala nilang bayong. Si Pulgoso naman ay labis na namangha sa paligid ng bahay, lalo na sa hardin dahil naalala niyang mahilig din sa mga halaman ang yumao niyang ina. Isang halaman ang umagaw sa pansin ni Pulgoso. Kulay itim kasi ang iilang bulaklak nito at unti-unti na ring nalalagas. "Pasok kayo, aking pakita aking asawa. Siya parang wala kanya sarili. Hanap niya lagi Julio. Baka ibang lalaki niya yon." "Asawa? Akala ko po ba anak ninyo?" tanong ni Mandoming. Hindi, akin asawa si Gina, hindi anak. Bata lang siya, 10 taon sa akin, pero siya asawa ko." Dinala sila ni Mr. Lim sa kwarto nilang mag-asawa, ngunit pagkabukas pa lamang nila ng pinto ay may taong tumilapon palabas mula sa loob ng kwarto at tumama ito sa kanila. Ito ang kanilang katiwala na nag-aalaga sa asawa ni Mr. Lim. Nagkukumahog na tumayo ang katiwala dahil nasaktan nga ito. Takot na takot din itong lumabas, umalis at nagpaalam sa matandang Chinoy. Pagkapasok nila sa kwarto ay saktong bumulagta mula sa pagkakatayo ang asawa ni Mr. Lim. Dali-dali nitong nilapitan ng asawa at labis na nag-aalala rito. "Gina, ano nangyari?" Samantala, hindi naman mawari ng batang si Pulgoso ang bigat ng aura sa loob ng kwartong yon. Sa sulok ay napansin niya ang isang itim na bulto ng isang tao, subalit mga mapupulang mga mata lamang nito ang naaaninag niya. Ngunit ilang sandali pa'y biglang naglaho rin ito. Sinuri rin ni Doming ang asawa ni Mr. Lim at napansin niya ang mga natutuyong sugat sa katawan nito, pero parang unti-unting kumakalat sa buo niyang katawan. Kung titignan ni para itong natuyong balat ng puno. "Engkanto. Pinaglalaroan siya ng isang itim na engkanto, Tay Doming," biglang sabi ni Pulgoso. "Yan din ang nasa isip ko base sa mga sugat sa kanyang katawan. Paano mo naman nalaman yun, Pulgoso?" tanong ni Doming. "Nakita ko siya kanina rito sa loob ng kwarto, ngunit nawala rin kaagad." Humingi ng isang maliit na batya si Mang Doming kay Mr. Lim at inutusan niya si Tekla na tawasin si Gina para malaman kung anong uri ng itim na engkanto ang gumagambala rito. Sinimulan na ni Tekla ang pagdarasal at pagtatawas. Lumabas na isang maharlikang itim na engkanto ang nagkakagusto sa asawa ni Mr. Lim. "Ay nako, ipaubaya mo na lang ang asawa mo, Mr. Lim. Dehins mo kakayanin ang powers nito. Malakas ito. Royal blood pa. Magiging Disney princess ka nga pero sa engkanto naman ng inyong prince. Salamat na lang sa offer." Ani pa ni Tekla. "Ano ka ba, Tikboy? Kaya nga tayo narito para tumulong, tapos ipapaubaya mo." Saad naman ni Mang Doming. "Ako bayad kahit magkano. Inyo lang pagaling aki asawa. Kahit kalahati aki yaman aking bigay, tulungan nyo lang kami." Nakaramdam ng awa si Pulgoso sa Chinoy. Talagang mahal nito ang kanyang asawa. Kaya niyang ibigay ang kahit na ano, mapagaling lamang ito. "Ano ka ba, Mr. Lim? Huwag kang gi-give up. Engkanto lang yan, kering-kering na yan ni tatay." Saad pa ni Tekla. "Anong ako? Tayo?" Sinimulan na ni Doming na gumawa ng insenso habang nakahiga sa kama ang wala pa ring malay na si Gina. Umusal ng orasyon si Doming at kumuha ng isang maliit na kulay puting papel na dala niya na may nakasulat na orasyon. Inilagay niya ito sa pagitan ng mga daliri sa paa ni Gina. Unti-unting nagigising si Gina. Marahan itong umbungol na para bang nasasaktan. "Sino ka mang nilalang ka? Lubayin mo ang babaeng ito!" Saad ni Mandoming. Napasigaw si Tekla, Pulgoso at Mr. Lim nang biglang bumangon na lamang si Gina na dilat ng mga mata na nakangisi kay Mang Doming.
Nagulat din si Mang Doming ngunit hindi siya maaaring magpatinag. Ano ka ba naman, Maring Gina? Muntik na mag-abroad ang kaluluwa ko sa gulat. Exercise pala magaganap dito, dihin sa ko na-inform. Saad ni Tekla. Exercise? Baka po exorcist, kuya. Nag-aral ka po ba? Tugon ni Pulgoso kay Tekla. Absent lang ako ng tinuro yon. Huwag kang intelligence dyan. Baka po intelligent. Narindi na si Doming sa dalawa kaya't sinaway na niya mga ito. Mahahampas ko talaga kayong dalawa kapag hindi kayo tumigil magtalo. Galit na wika ni Mang Doming. Muli ay bumaling siya sa asawa ni Mr. Lim. Lubayan mo na siya. Wala siyang ginawa sa iyo para pahirapan mo siya ng ganito. Wika ni Mang Doming sa engkanto. Tumawa lamang ng malakas ang nilalang bago ito nagsalita. Akin lang siya, tanda. Kukunin ko siya at wala kayong magagawa. Hindi nyo kaya ang kapangyarihang mayroon ako. Akin ang babaeng ito. Ani ng nilalang na nasa loob ng katawan ni Gina bago ito mawala. Muli ay bumagsak ang katawan ng babae sa kama at nawalan ito ng malay. Doming, ano ating gagawin? Para hindi niya kunin aking asawa. Ayoko mawala si Gina. Ako nakiusap tulong, mahal ko si Gina. Hindi pwede mawala siya at makuha ng engkantong yon. Maluhaluhang wika pa ni Mr. Lim. Huwag kang mag-alala, Mr. Lim. Babawiin natin si Gina. Kailangan lang nating harapin mismo ang engkantong yon. Ngunit paano tayo? Paano tayo makakapunta kung saan yung engkantong gumagambala kay Ma'am Gina? Ordinaryong tao lang po tayo. Tanong naman ni Pulgoso. Nakalimutan niyo yata ang kaibigan ko si Efren. Isang puting engkanto ang kapatid niya, si Sinag. Humingi tayo ng tulong sa kanila. Para hindi gaanong mahirapan, kinausap ni Doming si Mr. Lim na doon na muna silang mag-asawa sa kanila habang nasa gamutan pa ang asawa niya. Masyadong malayo kasi ang kanila at mahihirapan din na palaging babiyahe pa sila para tignan ng asawa nito. Pansamantala lang naman ito, Mr. Lim. Maigi kasing nasusubaybayan ko siya hanggang sa gumaling siya. Ani Mang Doming. Basta galing lang, Gina. Ako wala problema, ako tiwala sa inyo. Nang araw ding yun ay dinala nila Mang Doming si Gina sa kanila at doon na rin niya nakausap si Efren para makahingi ng tulong sa kapatid nitong si Sinag. Nagtaka si Kaleb at Efren kung sino ang mga panauhing kasama nila Doming. Kaibigan, sino sila? Tanong ni Efren. Kaleb, Tikboy. Tulungan niyo na muna sina Mr. Lim at mag-uusap lamang kami ni Efren. Dinala ni Kaleb si Gina sa loob na noon ay nakatulala lamang habang nakaupo sa kanyang wheelchair. At sina Tekla naman at Pulgoso kasama ni Mr. Lim ang nagbaba ng ilang mga gamit mula sa sasakyan. Pumunta sina Doming sa kubo nila Efren para doon masinsinan na mag-usap. Bakit dito natin kailangan mag-usap, Doming? May problema ba? Tanong ni Efren. Kinukuha ng isang itim na maharlikang engkanto ang asawa ni Mr. Lim. Kailangan namin ng tulong ng kapatid mong si Sinag, kaibigan. Nakaramdam ng pag-aalarma si Efren. Batid niya kasi kung gaano kalakas ang mga itim na engkanto. Wala agad na sinayang na oras si na Efren. Sila na muna ni Doming ang nagpunta sa gubat na dati nilang pinuntahan kung saan din nakatira si Sinag. Gaya ng dati, mayroon muling pagsubok bago nila makaharap si Sinag at muli ay nakaharap nila ang malaking itim na tikbalang na laging umaharang sa kanila. Hindi kami narito para makipaglaban. Narito kami para humingi ng tulong sa inyong reyna, ang aking kapatid na si Sinag. Huwi ka ni Efren sa tikbalang. Hindi niyo maaaring makausap ang aming reyna nang hindi tumaraan sa akin. Susugod na sana ang tikbalang kina Efren nang biglang may pumigil dito. Tumigil ka. Paraanin mo ang aking kapatid. Napahinto ang tikbalang nang magsalita si Sinag. Bakit kayo narito, Efren? May tutulong ba akong muli? Napatingin naman si Efren kay Doming bago muling humarap sa kapatid ni Sinag. Si Doming na lang ang magsasabi.
Nandito lang naman ako para samahan siya. Kinuwento ni Doming ang lahat kay Sinag. Umaasa si Doming na matutulungan siya nito para kaharapin kung sakaling magkaroon ng isang labanan. Patawad, Doming. Ngunit ang magagawa ko lamang ibasbasan ng mga mutyang mayroon kayo. Hindi kami maaaring pumagit ng mga puting engkanto. Isang malaking labanan kapag pumagit na kami. Nalungkot si Doming. Hindi niya maaaring ipilit kung hindi talaga maaari, kaya't isang bagay na lamang ang kanyang pinakiusap. Humingi na lamang din siya ng tulong kung paano nila makakaharap ang engkantong gumagambala sa asawa ni Mr. Lim. Binigyan siya ni Sinag ng gintong pantali. Kailangang ikabit niya iyon sa parte ng katawan ng taong ginagambala at ikonekta sa harap ng nilalang nang sa gayon ay pareha silang mag-abot sa panaginip kung saan ay kinokontrol ng engkanto si Gina. Bumalik kayo rito, Doming, kasama ng mga mutyang gagamitin ninyo. Kung mayroon kayong galing sa aming mga engkanto ay mas maigi. Maiging panlaban iyon sa mga itim na engkanto. Paalala pa ni Sinag. Naalala ni Doming ang sinabi ni Pulgoso na may mutya na galing sa mga engkanto ang kanyang ama, kaya't kinausap niya si Pulgoso na kukunin niya ito pansamantala para mabasbasan. At matapos nga na madala nila yon kay Sinag at makabalik muli sa kanilang tahanan, ay muling nagsagawa ng dasal at orasyon si Doming para kaharapin ang itim na engkanto. Tekboy, Pulgoso, kayong dalawa ang haharap sa engkanto. Kailangan kong magsagawa ng orasyon para parehas kayong protektahan, gayon din si Gina. Suotin niyo ang mutya ng iyong ama, Pulgoso, ang mutya ng mga engkanto at ang pangil ng kidlat na masayotic boy. Parehas niyo namang alam gamitin yan, hindi ba? Opo, sabay na wika pa ng dalawa. Pinahiga sila ni Doming habang ang mga insenso naman ay nakapalibot sa kanila. Pinakiusapan din ni Doming si Mr. Lim na kung maaari ay sa labas na muna ito para magawa nila ng maayos ang kanilang gagawin. Pagkalabas ng kwarto ni Mr. Lim ay pinahiga ni Mang Doming si Pulgoso at Tekla sa magkabilang gilid ni Gina at itinali ang kanilang kamay sa kamay ni Gina. Matapos nun ay gumawa ng panibagong insenso si Mang Doming at ito ay para makatulog sina Tekla at si Pulgoso. Matapos mailibot ang insenso at makapag-usal ng dasal at orasyon ay unti-unting bumibigat na ang talukap ng dalawa hanggang sa makatulog na sila. Patuloy lamang din si Mang Doming sa pag-usal ng proteksyon para sa dalawa. Ilang sandali pa'y nagising na lamang sa isang magandang lugar sina Tekla at Pulgoso. Teka, nandito na ba tayo? Ang bongga naman pala dito. Parang venue ng dream wedding ko. Parang Garden of Eden eh. Ani Tekla na manghang-mangha sa paligid. Kuya, hanapin natin si Ma'am Gina. Pinatulog lang tayo ni Tay Doming. Kapag hindi tayo nagising, todas na rin tayo. Ay, oo nga pala. Inumpisa nilang hanapin si Gina. At hindi pa naman sila nakakalayo may nakita na silang dalawang magkapareha. Isang babae at isang lalaki. Ngunit ang lalaki ay kulay itim na may mapupulang mata at ang babaeng kaharap nito ay humaling na humaling sa kanya. Kuya, teka, di ba si Ma'am Gina yun? Parang hindi siya natatakot sa lalaking kaharap niya. Tanong ni Pulgoso. Haler, naengkanto nga hindi ba? Kapag nausalan natin ang dasalyang tiyakang engkantosim na yan, sa sabulag na ginawa niya kay Maring Gina, matatakot yan. Inila ni Tekla si Pulgoso palapit sa kinaroroonan nila Gina. Teka kuya, saan tayo? Magsha-shopping. Habay malamang lalapitan natin para iligtas si Maring Gina. Ano ka ba, Pulgoso? Napakamot na lamang sa ulo si Pulgoso at sumunod na lamang kay Tekla. Ngunit habang naglalakad sila ay palihim na umuusal na ng natutunang orasyon at pangontra si Pulgoso. Umusal din siya ng sabulag para tanging ang engkanto lamang ang hindi makakakita sa kanya. Maring Gina, ako ito si Tekla. Ay, di nga pala tayo magkakilala. Napayakap si Gina sa lalaking kasama niya. Kilala mo ba siya, Gina? Tanong ng nilalang na sa paningin ni Gina ay pangkaraniwang tao lamang ngunit hindi pala.
Hindi, Julio. Hindi ko siya kilala. Lumapit pa ng bahagya si Tekla kaya't pinatabi na muna ng engkantong si Julio si Gina. Paano kayong nakapunta rito? Hindi niyo makukuha si Gina sa akin. Pagmamay-ari ko siya. Hoy, hoy, hoy! Anong akala mo kay Maring Gina property? Kukunin namin siya with or without permission. Saad pa ni Tekla. Nagalit ang engkanto kay Tekla kaya't ginamitan niya ito ng kapangyarihang mayroon siya. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ikinumpas ito. Bagyang lumutang si Tekla at biglang tumilapon. Mga mahihina, ang lakas ng loob niyong gambalain kami. Galit na wika ng engkanto. Naramdaman ni Tekla na parang may kung anong sumasakal sa kanya, dahilan para mahirapan siyang huminga. Nang makita ito ni Pulgoso'y hindi na rin nagdalawang isip pa na pukulan ng tigal po ang nilalang, dahilan para mapataras ito at maitigil ang ginagawa kay Tekla. Bumagsak si Tekla sa lupa na habol-habol ang paghinga. Panay ubo ito at hawak ang leeg. Inalis ni Pulgoso ang sabulag na binalot niya sa kanyang sarili at kinaharap ang itim na engkanto. Nagulat naman ang nilalang na isang bata lamang pala ang umatake sa kanya. Isang bata? Pangahas ka. Parehas kayong mamamaalam ng kasama mo. Saad ng engkanto. Ngunit napatigil ito nang inilabas ni Pulgoso ang tangan niyang mutya. Maaaring sa sukat at lakas ay matatalo mo ko. Pero alam mo na hindi ganoon ang laro mo. Itim na engkanto. Kayang-kaya kitang tapusin agad ngayon gamit lamang ang mga kaalaman na itinuro ng aking ama. Seryosong wika pa nito. Napataas ng kilay si Tekla sa mga sinabi ni Pulgoso. Kita rin sa mga mata nito na hindi ito natatakot kahit na mataas na uri na ng engkanto ang kaharap niya. Sinubukang atakihin ng nilalang si Pulgoso ngunit tila hirap itong humakbang papalapit sa bata. Huwag mo akong susubukan at masyadong minamaliit dahil sa aking sukat. Ibibigay mo ba sa amin si Ma'am Gina o hindi? Galit na tanong ni Pulgoso. Nang gagalaiti sa galit ang engkanto, nilapitan naman ni Gina ang nilalang kung saan sa paningin niya'y napakaamot, napakagwapo. Hinawakan niya ang braso nito at humarap kina Pulgoso. Sino ba kayo? Bakit niyo kami ginagambala ni Julio? Nagmamahalan kami, kaya't kung manggugulo lamang kayo sa amin ay umalis na kayo. Ani Gina. Hep hep, hooray maging Gina. Day, dihins mo ba nakikita yung mukha niyan? Abay parang naglalakad na uling. Maligno yan mare, gumising ka nga. Saad naman ni Tekla. Kahit anong gawin niyo hindi niyo makukuha si Gina sa akin. Kung gusto niyo siyang makuha, buhay ng mahalaga kay Gina ang hihilingin kong kapalit. Akma pa sanang susugurin ni Tekla ang engkanto, ngunit pinigilan na siya ni Pulgoso. Huwag muna kuya, hindi natin siya basta-basta madadaan lamang sa pakikipaglaban. Tandaan mo hindi ito ang totoong mga katawan natin. Nagising mula sa pagkakatulog sina Tekla at Pulgoso. Marahan namang inalis na ni Doming ang gintong sinulid na itinali niya sa mga ito. Anong nangyari? Anong nakita niyo ron? Agad na tanong ni Mang Doming. Yung Julio na sinasabi ni Ma'am Gina tay, yun pala yung engkanto na gustong kumuha sa kanya. Ayaw niyang sumama sa amin. Malakas ang sabulag na nilagay niya kay Ma'am Gina. Gayon din ang ilusyon dahil ayaw niyang iwan to. Saad pa ni Pulgoso. Nang marinig ni Mr. Lim ang boses nila Pulgoso ay agad na pumasok ito ng kwarto. Anong nangyari? Ligtas ba Gina? Ayos na ba aki asawa ha Doming? Malungkot na hinarap nila Doming si Mr. Lim na noon ay labis na ang pag-aalala. Mr. Lim, isang mataas na uri ng engkanto ang may hawak sa asawa mo. Matinding hipnotismo ang nilapat sa kanya. Medyo matatagalan tayo rito. Tugon ni Doming sa matandang Chinoy. Biglang naalala ni Pulgoso ang sinabi ng engkanto na buhay ang kapalit ng kalayaan ni Gina. Mr. Lim, may alaga po ba si Ma'am Gina na sobrang mahalaga sa kanya? Tanong ni Pulgoso. Alaga? Oo, mayroon. Yung dalawang maliit na aso na kulay puti. Sobrang mahal ni Gina ang mga yon. Bakit ikaw tanong iho? Kinausap ni Pulgoso ang tiyuhin na si Doming.
Nagawing alay sa engkanto ang mga alaga ni Gina para makalaya ito at kapag sakaling hindi pa rin, doon na sila makikipagtuos sa nilalang. Kinausap nila si Mr. Lim kung sasang-ayon ba ito. Kahit nalabag sa loob at alam niyang ikakagalit ito ng kanyang asawa ay pumayag siya. Mas mahalaga ang buhay ng asawa niya kaysa sa mga alaga nito. Kinabukasan ay kinaharap muli nila ang engkanto at ng mga sandaling iyon ay sinimulan ng ialay nila Doming ang 2 alagang aso ni Gina. Hindi na tinignan ni Mr. Lim ang nangyari dahil masakit din sa kanya yun ngunit wala na silang pagpipilian. Muli ay napunta sila Tekla sa mundo ng mga itim na engkanto at nakita nilang muli roon si Gina at ang nilalang na kumuha rito. Nandito na naman kayo. Wala talaga kayong kadala-dala. Saad pa ng nilalang. Palihim na umusal ng orasyon sina Tekla at Pulgoso para basagin ang sabulag na nilagay ng nilalang kay Gina. Ilang sandali pa'y bumalik sa ulirat si Gina. Nang mga sandaling yun din ay nagawa ng ialay nila Doming ang 2 aso. Napasigaw si Gina nang makita niya ang tunay na anyo ni Julio. Anong klaseng nilalang ka? Nasaan ako? Finally, nagising na rin si Maring Gina. Hoy Mare, nandito kami para iligtas ka. Nag-aalala ng asawa mo sa'yo. Saad pa ni Tekla. Hindi Gina, dito ka lang. Hindi ka pwedeng umalis. Ani ng engkanto ngunit tumakbo na ito palapit kina Tekla. Hanggang diyan ka na lang. Nag-alay na kami. Gaya ng sinabi mo bilang kapalit. Hindi mo maaaring bawiin ang nasabi mo na. Dahil kung hindi, dito ka mamamaalam sa mundo mo nilalang. Pagbabanta ni Pulgoso. Sinubukan pang manlaban nito ngunit isang malakas na orasyon ang ginawad ni Pulgoso. Kaya't namilipit ito sa sakit at nakiusap na itigil nito ang kanyang ginagawa. Hindi kami narito para makipaglaban. Nandito lang kami para kunin ng taong hindi dapat nandito sa mundo nyo. Lumayo ka na't wag mo na ulit siyang gagambalain. Hindi na nga lumaban pa ang nilalang kahit nagalit pa ito. Naririnig na rin nila Tekla at Pulgoso ang boses ni Doming. Maya-maya nga'y nagkaroon na rin sila ng malay at unti-unti na rin nagkaroon ng kulay ang maputlang balat ni Gina. Nang magkamalay sila inalis agad ni Doming ang gintong sinulid na nilagay niya sa kamay ng mga ito. Si Gina naman ay marahang ibinuka ang mga mata. Nasaan ako? Nasaan si Di? Ang asawa ko? Tanong nito. Biglang napansin ni Gina ang 2 dog tag na nakasabit sa dingding nila Doming. Saktong pumasok naman si Mr. Lim at tuwang-tuwa na gising na ang asawa. Malawak na ang kanyang ngiti ngunit napatigil siya nang tanungin siya nito. Di, bakit nandito ang tag ni Nacho at ni Chay? Tanong ni Gina. Bigla namang sumabat si Tekla. Di? Mr. Lim? Di Lim? May magdidilim talagang paningin ngayon. Saad ni Tekla at nagumpisa ng magkamot ng ulo si Mr. Lim. Umagulgol ng iyak si Gina nang malaman niya ang nangyari sa kanyang mga alaga. Bakit mo nagawa yun, Di? Alam mo naman na sila lamang ang tinuturing kong mga anak dahil hindi tayo magkaroon. Umiiyak na tora ni Gina. Hindi malaman ni Mr. Lim kung paano pagagaanin ang loob ng kanyang asawa, kaya't si Mang Doming nang nagpaliwanag dito. Kinuwento niya ang lahat na kung saan ay hindi niya rin matandaan ang mga nangyari. Ayaw ng asawa mong gawing alay ang 2 alaga niyo, pero yun lamang ang paraan para maligtas ka. Pinatignan ni Mang Doming kay Gina ang mga sugat na tumubo sa kanyang katawan. Ano ito? Bakit ako may ganito? Gawa ba ito ng sinasabi niyong engkanto? Saad pa ni Gina. Oo. Kailan mo pa ba napansin na may kakaiba ng nangyayari sa'yo? Tanong ni Doming sa babae. Nag-isip si Gina at tinalala ito. Bumalik sa alaala niya nang minsang mapadpad sila ng kanyang asawa. Sa isang probinsya may nakita silang bihirang halaman sa kanilang dinaraanan. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam pero parang tinatawag siya nito at inuutosang kunin. Ayaw sana ni Mr. Lim na kunin yun kaso nagpumilit siya. Inilagay iyon ni Gina sa kanilang hardin kasama ng kanyang ibang mga halaman. Ngunit mula nang inilagay niya yun sa kanilang hardin ay palagi na siyang nakakakita ng itim na aninong laging nakasunod sa kanya. Nananaginip na rin siya ng isang makisig at matipunong lalaki na nagpakilalang si Julio. At matapos lahat nun ay hindi na niya maalala pa. Tay Doming,
hindi na po bababalikan ng itim na engkanto si Ma'am Gina? Tanong ni Pulgoso. Hindi tayo nakakasigurado. Isang maharlikang itim na engkanto ang nahumaling sa kanya at para maprotektahan si Gina ay kailangan natin ng pangontra na galing sa mga puting engkanto. Lumapit si Mr. Lim kay Domeng. Hindi pa ba tapos problema, Domeng? Kailangan nating manigurado, Mr. Lim. Muli ay humingi ng tulong at gabay kay Sinag si Namang Domeng para makagawa ng pangontra para kay Gina. Heto nang hinihingi mo, Domeng. Hindi na malalapitan ng kahit na anong masasamang elemento ang magsusuot nito, subalit dahil bahagi ka sa paggawa nito, asahan mong kahit saan kayo ay susundan nila kayo. Matindi ang galit ng itim na engkanto sa pamilya mo. Saad ni Sinag. Nakaramdam ng pagkabahala si Domeng, ngunit sa halip na matakot ay kailangan nilang maghanda at kailangan nila ng tutulong sa kanila para mas mapalakas pa nila ang kanilang panig. Dahil nararamdaman na niya ang darating na panganib, pinasunog ni Domeng ang halamang tinutukoy ni Gina dahil baka iyon ang ginagawang lagusan ng itim na engkanto para makalapit sa kanya. Matapos maibigay ang pangontra para kay Gina ay umalis na sila Mr. Lim sa kanilang tirahan. Naging payapa ang ilang mga araw at bumalik sa pangkaraniwang gawain ng pamilya. Nasa likod noon ng bahay si Domeng at nagpapakain ng mga alagang manok nang biglang lumapit si Pulgoso sa kanya. Babalikan daw po niya tayo, Tay Domeng. Saad ni Pulgoso. Napalingon si Domeng at napatingin sa seryosong mukha ni Pulgoso. Ano bang ibig mong sabihin? Mapapalaban tayo sa mga susunod, sabi ng engkantong nakaharap namin ni Kuya. Tay, natatakot ako. Ayoko nang maulit ang nangyari kina nanay at tatay. Umiiyak na tura ng bata at napayakap kay Domeng. Nakaramdam ng awa si Domeng para sa pamangkin. Naisip kasi ni Pulgoso na dahil sa banta ng itim na engkanto ay baka may mapahamak na naman sa bagong pamilya niya. Samantala sa kuta ni Fabio, nasa kalagitnaan na si Fabio at mga kasama niya sa pagkain ng mga nabiktima nilang mga tao nang biglang may nagpakita sa kanilang isang itim na nilalang. Ang itim na maharlik ang engkanto na nakainkwentro nila Domeng. Nakukontento na kayo sa iilang tao para maging pagkain. Gusto nyo ba ng mas marami pa? Saad nito. Napatigil silang lahat habang umaangil dahil nasa anyong aswang sila ng mga sandaling yon. Bumalik sa anyo ng pagiging tao si Fabio at kinausap ang kanilang biglaang panauhin. Prinsipe ng itim na mga engkanto, bakit ka narito? Huwi ka pa ni Fabio. May nakainkwentro akong mga tao. May mga tangan sila at isa sa kanila ang isang paslit. Protektado sila ng mga puting engkantado. Kaya't hindi ako maaaring personal na makipag-inkwentro sa kanila. Saad ng nilalang. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ni Fabio. Lumapit ang itim na engkanto sa kanya. Palalakasin ko ang inyong kapangyarihan, gayon din ang mga alipores mo, kapalit ng pagtapos mo sa mga taong yon at paghahasik sa mga tao na batid kong kanilang kahinaan. Natuwa si Fabio sa alok sa kanya, kaya't kaagad na pumayag siya rito. Napaisip siya sa paslit na tinutukoy ng itim na engkanto sa kanya. Nasa isip niya na baka ang batang hinahanap niya na anak ng antingerong napaslangay ang paslit na sinasabi nito. Kapag nagkataon na siya ngayon, walang pag-aatubili na isusunod ko siya sa kanyang ama. Kailangan bunutin na ang damo kapag kakasibol pa lamang bago pa ito lumago at mahirapan ng puksain. Ani Fabio dahil batid niyang naturuan din ni Delpin ang kanyang anak at kapag lumaki na ito'y mas mapapalawak pa ang kaalaman. Magiging balakid na ito. Alam niyang babalikan din siya nito at maghihiganti, kaya't hindi na niya papaabutin pa na umantong sa ganoon kung sakali. Sa bahay naman nila Domeng, abala sa paglilinis ng bahay sina Pulgoso, Tekla at Domeng nang biglang may dumating na kartero sa kanila. Sulat po para kay Dominador Talumpati. Naks, si tatay may love letter. Panunokso naman ni Tekla sabay silip sa kung kanino galing. Nakita niyang si Emilio. Emilio ang pangalan ng nagpadala. Emilio, tay?
Tay, galit na galit kayo sa akin na bakla ako pero parehas palang lalaki ang gusto natin. Inampas ni Doming ang ulo ni Tekla sa sinabi nito. Sasakalin na kita ang Tio Emilio mo ito. Malayong pinsan namin ang tiyatirang mo, puro kakabaklaan Laman ng sulat ang mensahe ni Emilio ng pakikipagtulungan kay Doming. Gaya niya'y antingero rin ito. Ibig nitong makasama si Doming para turuan ang mga bagong ahasain para maging kagaya nila. Nakaramdam ng saya si Doming sa laman ng sulat dahil sa paparating na panganib at mga kalaban. Kailangan niya rin ng bago nilang mga makakasama. So ano yun Tay, pupunta tayo sa probinsya nila Uncle Emilio? Tanong ni Tekla. Oo, pansamantala. Gustuhin ko mang isama sina Efren at Caleb ngunit hindi maaari. Mga manggagamot, babaylan, albularyo at antingero ang mga naroon. Magiging mapanganib sa lahat kapag inalis nila ang kanilang mga pangontra dahil lamang sa may kasama tayong mga kaibigang aswang. Naintindihan naman ni Efren at Caleb ang bagay na yon, kaya't nagpasya na lamang ang mga ito na maiwan at sabihan na lamang kapag kailangan na ang kanilang tulong. Makaraan ng 3 araw ay bumiyahe na sila Doming papunta sa bayan nila Emilio. Ito ang unang beses na makakapunta sila Tekla at Pulgoso sa ilan sa kanilang mga kamag-anak, kaya't nasasabik din silang makilala ang mga ito. Nang makarating sa lugar nila Emilio ay namamangasin na Tekla at Pulgoso. Kahit simple lamang kasi ang kubo nito ay napapaligiran naman ito ng iba't ibang gulay, prutas at halaman lalo na ng mga halamang gamot. Taray ng mga kubo, lahat ng fruits and veggies sa market available rito. Naka-organize pa grocery yarn. Puri ni Tekla sa bakuran ng kanyang Tio Emilio. Tuwan-tuwa naman si Emilio nang makita si Doming. Agad na niyakap niya ito at kinamusta. Maligayang pagdating, Doming. Mabuti at nakarating kayo na maayos. Teka, ito na ba si Tikboy? Pero bakit nakapambabae at puno ng kolorete? Tanong ni Emilio. Sasagot pa sana si Tekla ngunit binara na siya kaagad ni Mang Doming. Naingkanto yan, ayon. Hindi na gumaling kaya nagkaganyan. Saad ni Doming at matalim na tinignan si Tekla. Ganun ba? Ala sige, pasok na nga kayo, tama-tama. Katatapos palang magluto ni Leti. Aya ni Emilio. Leti? As in, lettuce o let me be the one? Biglang banat naman ni Pulgoso. Napatingin si Doming sa kanya at parang nabigla sila sa kanya. Bakit po ganyan kayong makatingin? Gutom na po ako, tara na po. Biglang sabi ni Pulgoso at nauna na itong pumasok sa loob. Nang nasa pagkainan na sila'y masaya silang nagkukwentuhan. Naisalaysay rin ni Pulgoso ang nangyari sa kanyang mga magulang at paano siyang nakapunta kina Mang Doming. Gumagala na talaga sila kahit saan. Maraming mga kagaya natin dito, ngunit binabago ang ilan sa kanila ng modernong panahon. Nagiging pabaya na sila, kaya kahit saan kayo makarating maging mapagmatsyag kayo. Saad naman ang asawa ni Emilio na si Leti. Matanglawin? Singit ni Tekla. Tikboy, umayos ka. Oo nga pala Emilio, ano nang plano ng mga kasama mo rito? Tanong pa ni Doming. Sa ngayon Doming, nakatuon kami sa pagpapalakas ng aming espiritual na kakayahan. Pati mga kaalaman namin ay mas pinapalawak namin. Parehas kaming nagbabahagi ng aming mga nalalaman. Mas lumalakas na ang mga nasa kaliwa, kaya hindi tayo maaaring maging pabaya. Ang pananatili nila Doming doon ay ang panahon din ng dagdag na pag-aaral nila Tekla at Pulgoso ng mga dasal, orasyon at pangontra. Gayon din ang tamang paggamit ng mga mutyang hawak nila. What? Day naman, day ko pang nagmasteral sa mga libro at libreta nyo dati. Tapos dito rin, dapat nag-abogado na lang pala ako. Kasing dami rin naman pala ng need kong aralin. Pagmamaktol pa ni Tekla. Ayaw mo ba nun kuya? Mas maraming alam mas maigi. Saka babalikan tayo ng itim na engkantong nakaharap natin. Kaya higit na kailangan natin ito ngayon. Saad naman ni Pulgoso. Kahit pa kumontra ka Tikboy, ako pa rin ang masusunod. Huwag ka nang magre-reklamo.
Maganda ka na sasama kayo ni Pulgoso sa tiyo Emilio mo kasama ang ibang tinuturuan niya. Samantala'y napangiti naman ang mag-asawang Emilio at Letty sa dalawa, lalo na kay Tekla. Pinaganda na rin niya ang mga ito ng kanilang baon dahil ilang oras din sila roon. Panay ang reklamo ni Tekla pagdating nila sa kubo kung saan sila parehas na mag-aaral ni Pulgoso nang makakita siya ng isang gwapong binata. Ay, gagwapo. Dapat lang talaga tayo mag-aral, Pulgoso. It's healthy for the brain. Saad ni Tekla habang nakatingin sa naturang lalaki. O bakit biglang nagbago ang isip mo ng segundo lang? Napatingin si Pulgoso kung saan nakatingin ang kanyang kuya Tikboy. Ah, kaya pala. Kasi may pogi. Sa unang araw nila Pulgoso ay hindi nila inaasahan na ang pogi pala nilang nakita ay ang magiging tagapagturo nila sa araw na yon. Habang nakaupo sila kasama ang mga kapwa mag-aaral at nasa harap ang naturang lalaki na nagpakilala bilang Noel na nagbibigay ng ilang alituntunin, ay wala sa wisyo si Tekla dahil sa kakatingin sa lalaking nasa harapan nila. Wala pa kayong tinuturo, sir, pero natutunan na kitang mahalin. Saad ni Tekla na namumungay ang mga mata. Siniko ni Pulgoso si Tekla. Uy kuya, umayos ka nga. Nakakahiya kay Kuya Noel. Ang unang itinuro sa kanila ng araw na yun ay orasyon ng Tigalpo para sa kaaway. Naging seryoso ang pakikinig ni Pulgoso habang si Tekla naman ay wala pa rin sa sarili. Biglang tinawag ni Noel si Pulgoso sa harapan para subukan ang kanilang inaral. Wala pa rin sa wisyo si Tekla dahil nakatingin pa rin ito kay Noel. O Pulgoso, kunwari ay asubang itong si Tikboy sa kanya mo gagamitin ang orasyon. Babaliin ko na lang kapag nakita ko nahihirapan kayo. Kinilig naman si Tekla sa kanyang narinig. Kapag naging aswang ako, ikaw lang ang aaswangin ko, Noel darling. Saad ni Tekla na kumukurap-kurap pa nang biglang hindi na ito makagalaw. Inusala na pala siya ni Pulgoso habang nakalihis ang atensyon nito. Nakakapagsalita pa rin ito ngunit hirap na siyang igalaw ang kanyang katawan. Teka, anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Saad ni Tekla. Marahang lumapit si Pulgoso sa kanya na may nakakalokong ngiti. Hindi ka kasi nakikinig sa buong pagtuturo ni Kuya Noel. Kakatitig sa kanya eh. Uwi ka ni Pulgoso kay Tekla. Kaya naman pala. Napapailing na sambit na lamang ni Noel. At bilang parusa sa hindi pakikinig sa buong klase nila, pinagtulungan nilang kilitiin si Tekla hanggang sa mahirapan itong huminga. Gusto kong pumanaw ng masaya pero hindi sa ganito. Pero kung ibang kiliti at si Noel, I'm willing to sacrifice. Ani Tekla pero pinagtulungan na siya ni Pulgoso at ng iba pa. Nakakahiya ka, Tikboy. Hanggang doon ba naman dinadala mo ang kabaklaan mo? Mas mukha ka pang lalaki kay Noel eh. Galit na wika ni Doming kay Tekla. Outs tay, na may personal ka na. Kasalanan ko ba kung mukha mo ang minana ko? Haler. Nagalit si Doming at akmang hahampasin na ng buntot pagi na nadampot niya si Tekla dahil sa gigil. Pinigilan lamang ito ni Emilio at Letty. Kalma lang insan. Natuwa lang siguro si Tikboy. Malay mo sa mga susunod na araw siya na ang pinakamahusay sa kanila. Habang nasa ganoon silang senaryo, may biglang tumawag kay Emilio sa labas ng bahay at pamilyar ito kay Tekla. Mang Emilio, tao po. Tawag ni Noel. Lalabas na sana si Tekla at hinawakan lamang ni Doming ang mukha niya gamit ang isang kamay at tinulak pabalik. Kakasaway ko lamang sa iyo, hayang ka na naman. Mapapaaga yung buhay ko sa iyo dahil sa konsumisyon. Ani Mang Doming. Lumabas si Emilio at hinarap si Noel. Oy Noel, ano bang atin? Mang Emilio, pwede po ba naming imbitahan sina Tikboy at Pulgoso? Kaarawan kasi ng isa sa mga estudyante natin kaya't ibig na may kaarawan na magkasama-sama silang lahat. Napatingin si Emilio kay Doming, pahiwatig kung papayag ba ito. Tumingin din sina Tikboy at Pulgoso sa kanya. Teka lang, kung makatitig kayo sa akin parang ang sama ng ugali ko Oo na, papayag na ako. Basta magbihis ka ng maayos, Tikboy
Saad ni Domeng. Para hindi magalit ang kanyang tatay ay nagsuot ng kasawal na damit si Tekla. Ganoon din si Pulgoso, kaya't nang lumabas ang mga ito ng kwarto ay natuwa si Domeng dahil sa wakas ay naging matino na ang ayos ng kanyang anak. Ayon, ayos naman pala na ganyan ang ayos mo eh. Hindi yung para kang nalasing na bisugo sa pagsusuot ng damit ng babae at pagpipintura ng muka. Ay grabe maka-real talk tay ah. Parang anak niyo ako sa labas eh. Gabi na nang lumabas si Tekla at Pulgoso, sinabi na rin naman ni Noel kung saan gaganapin ang kasiyahan kaya't hindi na sila nagpasundo pa rito. Nagpaalam na ang dalawa at nang isinarado na ni Domeng ang pinto ay sinigurado pa ni Tikboy na wala na ang kanyang tatay Domeng. O baka mapigtas na yung lieg mo kuya, bakit ba ano bang mayroon? Tanong ni Pulgoso ngunit tila walang narinig si Tekla. Pumunta ito sa likod ng kanilang bahay. Tinawag siya ni Pulgoso ngunit pinatahimik siya nito. Hinintay na lamang siya ni Pulgoso at laking gulat ng bata nang nakaayos pang babae na ito. Nakasuot ng maikling palda, nakakaraptap at may kolorete na ang muka. Napasapo na lamang na muka si Pulgoso dahil wala na rin siyang magagawa. Umiiling na lamang ito habang nakasunod sa kuya Tikboy niya. Pagkarating sa kanilang destinasyon ay nakatuon lahat ng paningin kay Tekla at naaaliw rin ng mga naroon dahil sa kanyang kakulitan. Si Pulgoso naman ay tahimik lamang na umupo sa tabi. Pinagmamasdan ng mga kasama at ang ilang bisita. Kaarawan ng isang dalaga na kasama rin nila sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Pawang galing lamang sa pamilya ng mga antingero, albularyo at babaylan ng maaaring maging mga mag-aaral sa organisasyong binuo ng samahan ng uri ng mga pamilyang nabanggit. Habang nagkakasiyahan ay may napansing isang bisita si Pulgoso, isang lalaki na parang hindi mapakali. Panay ang tingin nito sa babaeng may kaarawan. Hindi maganda ang pakiramdam niya rito kaya't hindi niya ito nilubayan ng tingin. Hanggang sa tawagin siya ni Tekla para kumain kaya't nabaling saglit ang paningin niya. Muli itong tinignan ni Pulgoso ngunit bigla na lamang itong naglaho. Uy, Pulgoso, kain ka na. Tawag sa kanya ni Noel. Tumingin saglit si Pulgoso kay Noel at muling hinanap ang lalaki. Sino bang hinahanap mo, Pulgoso? Tanong pa ni Noel. Yung lalaking bisita kuya. Yung isang lalaki hindi ko may paliwanag pero ang bigat ng pakiramdam ko sa kanya tapos nawala pang bigla. Tinapik ni Noel ang balikat ni Pulgoso. Gutom lang yan, halika na. Tatayo na sana si Pulgoso nang biglang nakarinig sila ng sigawan. Agad na pumunta sila Noel kung saan nagkakagulo. Nawalan pala ng malay ang dalagang may kaarawan. Ano bang nangyari? Tanong ni Noel sa lahat. Bigla na lamang po siyang natumba, kuya. Saad ng binatang may hawak sa walang malay na dalaga. Nataranta na rin ang mga magulang ng babae ngunit pinakalma silang lahat ni Noel. Hinawakan ni Noel ang pulso nito. Hindi maganda ito. May gumamit sa kanya ng orasyon para sa gayuma. At hindi basta gayuma ito dahil may kasamang barang. Saad pa ni Noel. At ilang sandali pang ay biglang naubo ang babae at nagsilabasan muli sa bibig nito ang iba't ibang insekto dahilan para magsitakbuhan ng ilan doon. Ang lalaking yun, siyang may gawa nito kuya. Saad ni Pulgoso at umalis. Hoy Pulgoso, saan ka pupuntang bata ka? Tawag ni Tekla ngunit hindi na ito binalingan ni Pulgoso. Tikboy, sundan mo si Pulgoso. Ako nang bahala rito. Saad naman ni Noel. Agad na sinundan ni Tekla si Pulgoso. Hirap na hirap pa ito dahil sa suot nitong sapatos na may mahabang takong. Hindi na pinansin ni Pulgoso na may kalayuan na ang narating niya. Ramdam niyang nasa paligid lamang ang lalaking tinutukoy niya dahil sa mutyang suot niya. Alam kong ikaw ang may gawa nun. Ano ang motibo mo? At sino ka? Lumabas ka. Nararamdaman kita. Seryosong wika ni Pulgoso. Isang banayad na pagtawa ang narinig nito. Kinabahan din siya ng mga sandaling yun dahil hindi pa niya alam kung gaano kalakas ang kanyang makakaharap. Isang bata, napakalakas naman ang loob mo, bubuet. Saan mo inuhugot ang tapang mula sa maliit na katawan na yan? Ani ng lalaki at maraang lumabas mula sa pinagtataguan niya. Galit na tumingin si Pulgoso rito at pumosisyon para maganda sa sakaling pag-atake.
Alisin mo kung ano man ang inilapat mo ron sa babae. Saad ni Pulgoso, ngunit tinawanan lamang siya nito. At sino ka para mag-utos? Dahil masyado ka nakikialam, kailangan turuan ka ng leksyon. Sambit ng lalaki at biglang nasa harapan na ito ni Pulgoso nang sobrang bilis at nakangiti ng nakakaloko habang nakatingin sa kanya. Sinipa ng lalaki si Pulgoso dahilan para tumilapon ito. Namilipit sa sakit ng bata sa hindi inaasahang pag-ataking yon. Kita mo na, tumilapon ka kaagad. Masyado ka kasing nakikialam. Umuwi ka na sa nanay mo kung ayaw mong hindi ka nasikatan pa ng araw. Saad ng lalaki. Sakit nun ah, nakiusap lang naman ako sa iyo. Masyado ka naman bayolente. Tugon naman ni Pulgoso. Nakatingin lang ang lalaki sa kanya at tumatawa ng nakakaloko. Palihim na umuusal naman ang orasyon si Pulgoso para mapahina ang depensa ng lalaking kaharap niya. Sinamo na rin niya ang dalawang mutyang dala niya na noon ay nasa ilalim lamang ng kanyang damit at nakabalot ng pulang tela. Inalis niya ang nakabalot sa mga ito habang umuusal ng mga orasyong pangontra sa kalabang kaharap nito. Nararamdaman niya na lumalakas ang kanyang aura at presensya dahilan para maalis ang ngiti sa mukha ng lalaki nitong kaharap. Imposible. Sa kanya ba nang gagaling yung malakas na aurang nararamdaman ko? Bulong ng lalaki sa kanyang sarili. Kahit mas malaki ka sa akin, mas mabilis pa rin ako sa iyo. Saad ni Pulgoso at sinugod ng lalaki. Sinalubong naman siya nito ng pagsalag nang sipain niya ito. Nagpalitan sila ng suntok at sipa. Kahit nararamdaman ni Pulgoso ang sakit sa bawat pagtama ng atake ng kalaban sa kanya, ay hindi niya ito pinapansin. Iniisip niya na matatalo niya ito at hindi hadlang ang kanyang sukat para mangyari yon. Huminto silang pareho na humahangos at titig na titig sa bawat isa. Sabihin mo sa akin bakit mo nagawa yun sa babaeng may kaarawan? Tanong pa ni Pulgoso. Napahalakak ang lalaki ng bagya bago muling humarap kay Pulgoso at tumugon. Masyado siyang maarte. Ang tagal ko nang nanliligaw sa kanya pero hindi niya ako sinasagot. Matagal kong pinag-aralan ang ginagawa ko sa kanya. Gusto kong mawala siyang nababaliw sa akin kaysa mapunta sa iba. Ngayon, naiintindihan mo na ba bata? Yes, gets namin. Pero ikaw, hindi mo gets na di ka bet? Biglang singit naman ni Tekla. At sino ka naman? Napakalaki ng katawan mo pero ang suot mo parang babae sa kabiret na hindi nabenta. Nagalit si Tekla sa sinabi ng lalaki, samantalang natawa naman dito si Pulgoso. Aba, ang antipatikong ito ah. Kaya hindi ka rin nagustuhan ni ate eh. Wala kang emotional intelligence. Nagalit ang lalaki at sa puntong yon ay bigla itong nagpalit ng anyo. Parehas na nagulat sina Tekla at Pulgoso nang malamang aswang pala ito. Masyadong malakas ang orasyong ginawa nito para maitago ang pagiging aswang. Ngayon, mas mauuna kayo sa babaeng yon. Sumugod ang lalaki sa kanila na ngayon ay nasaan yung aswang na. Naloko na, hindi ko nadala ang tirador ko. Saad ni Pulgoso. Sa halip na salubungin ng pagsalakay ay tumakbo siya at dali-daling umakyat sa unang puno na kanyang nakita. Hoy Pulgoso, akala ko ba matapang kang bata ka? Daig mo pa si Tarzan sa bilis mong umakyat ng puno ah. Saad ni Tekla. Lumingon kay Tekla ang nilalang at tumakbo ito papunta sa kanya. Napatili si Tekla at tumakbo rin kagaya ni Pulgoso. Ngunit kalaunan ay huminto ito. Teka, bakit ba kami tumatakbo? Mga apprentice kami ni Tatay Doming ah. Dali-daling hinubad ni Tekla ang kanyang takong at umusal ng tigalpo para mapahinto sandali ang aswang na humahabol sa kanya. Buong lakas na ibinato ni Tekla sa nilalang ang hinubad niyang takong. Saktong tumama ito sa mukha ng kalaban, kaya't napaangil ito at mas lalong nagalit. Lagot ka kuya, mas lalong nagalit sa ginawa mo. Uwi ka pa ni Pulgoso. Kung bumaba ka kaya rin at tulungan mo kung harapin to. Pang-aso ang pangalan mo pero parang unggoy ka nakasabit dyan sa puno. Kahit na parang nag-aalangan gawa ng wala nga sapat na sandata, ay bumaba na si Pulgoso at humarap sa kalaban kasama si Tekla. Sabay nila itong sinugod at sumalubong din ang nilalang sa kanila.
Nang makalapit na silang dalaway, hinila ni Tekla ang buhok ng nilalang at sinabunutan ito. Samantalang si Pulgoso naman, mas magaan ang kanyang katawan dahil sa mas malaki ang kalaban ay sumakay ito sa likod nito at kinagat ang tainga ng aswang. Napaangil ng malakas ang nilalang dahilan para bagyang mapatigil si Tekla at tumingin kay Pulgoso. Kaloka kang bata ka? Nag-alam Mike Tyson ka? Nangangagat ng tainga? Winasiwas ng nilalang si Pulgoso na noon ay nasa kanyang likuran. Kumapit ng mahigpit ang bata ngunit kalaunan ay tumilapon din ito. Naiwan si Tekla na nakikipagsabunutan pa rin sa nilalang na yon. Napailing na lamang si Pulgoso habang pinagmamasdan ito. Ngayon lang talaga ako nakakita ng antingero na nakikipagsabunutan sa aswang. Pasaway talaga tong si Kuya Tekboy eh. Saad ni Pulgoso at napatingin sa bagay na nahawakan niya. Isang pilak na punyal na walang hawakan ng parang itinapon na. Hinubad ni Pulgoso ang suot niyang damit at pinaikot ito sa kanyang kamay, paikot sa punyal para hindi siya masugatan kapag ginamit niya ito bilang sandata. Hoy aswang, nanabasted dahil pangit. Dito ka humarap, tingnan natin yung bangis mo. Saad ni Pulgoso at tumakbo papunta sa nilalang. Babalingan na sana ng aswang si Pulgoso ngunit biglang hinila ni Tekla ang buhok niya pabalik. At saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos kaya sa akin ka muna mag-focus. Umangil sa galit ang nilalang at akmang kakalmutin si Tekla ngunit nakailag ito. At nang nasa malapit naman na si Pulgoso ay tumalon ito at itinarak ang hawak na punyal sa leeg ng nilalang sabay usal ng orasyon bilang pangontra. Sinamo ni Pulgoso ang tangan niyang mutya at tinanggal ito mula sa kanyang leeg at inilagay sa hawak niyang punyal at muling ibinaon ito sa leeg ng kalaban. Napaluhod ang nilalang at umalis mula sa pagkakasakay sa likuran nito si Pulgoso. Unti-unting nagliyab ang katawan nito hanggang sa tuluyan na itong maging abo at mawala sa hangin. Pumalakpak si Tekla sa nagawa ng pinsan niya. Naks ang galing naman ng pinsan ko na yan. Puri pa ni Tekla rito. Paano sinabunutan mo yung aswang? Ikaw lang yata yung nakita kong antingero na sa halip makipagbugbugan sa aswang nakipagsabunutan. Magagalit malamang si Tatay Doming kapag nakita ka na ganun. Ani Pulgoso. Talagang magagalit. Loko kang bata ka. Nakapantalon ka nang umalis. Tapos ngayon nakapalda ka na parang isang dangkal lang na sukat. Galit na wika ni Mang Doming na sinundan pala sila. Piningot ni Mang Doming ang tainga ni Tekla pauwi ng kanilang bahay. Pinaluhod niya ito sa munggo ng ilang oras at pinaharap sa pader. Bakla ka, alam ko yon. Pero anak naman, huwag ka nang magsuot ng kapirasong tela. Mga mandirigma ang mga ninuno natin tapos mahahaluan lamang ng... Ay, wala pa naman sana akong ginagawang masama sa buong buhay ko. Pero bakit nauna na yung karma? Naiiyak pang tura ni Mang Doming. Tay, ito na talaga ako. Wala nang factory reset to. Napahiyaw na lamang si Mang Doming papunta sa kanyang kwarto. Samantalang hindi pa rin gumagaling ang babaeng nilapatan ng gayuma na may kasamang barang ng aswang na nakasagupa nila Pulgoso. Hindi rin pa kabisado ni Noel ang panggagamot kaya tumingin na ito ng tulong kina Mang Doming at Emilio. Tay, sasama po ako. Kahit papaano'y may alam naman po ako mula sa mga turo ng tatay ko kaya baka makatulong po ako. Saad ni Pulgoso. Pumayag naman itong sina Doming. Bago umalis ay nanguha muna ng ilang halamang gamot sa bakura nila Emilio itong si Pulgoso. Dadalhin niya ito sa bahay ng babaeng naging biktima ng aswang na nagayuma na siyang nakalaban din nila Tekla. Hindi na nagawa pang sumama ni Emilio ng gabing pumunta sila dahil may pupuntahan din ito sa kabilang baryo. Pagkarating nila ay naroon din si Noel. Mainit din silang sinalubong ng mga magulang ng dalaga. Magandang gabi po. Bati nila Doming sa mga ito. Magandang gabi rin sa iyo, Doming. Salamat at pinuntahan niyo kami. Nilapatan ko na siya ng mga alam kong panlunas subalit masyadong malakas ang gayumang nilapat sa kanya. Gayon din ang barang. Saad ng ama ng dalaga. Sinamahan ng mag-asawa sina Doming sa silid ng kanilang anak. Nagulat sina Tekla dahil isang araw pa lamang ang nakalipas pero masyado nang matamlay at maputla ito.
Nakisuyo si Pulgoso sa mga magulang ng dalaga. Napakuluan ng mga halamang gamot na dinala nila at ilagay ito sa isang tasa pagkatapos. Gayon din ang isang batya ng maligamgam na tubig. Sundin niyo na, Arman. Alam ni Pulgoso ang ginagawa niya dahil isa ring antingero at manggagamot ang kanyang ama na akin namang pinsan. Mas marami yung alam kaysa sa akin na naituro niya ang karamihan sa mga ito rito sa kanyang anak, kaya't magtiwala lang kayo. Saad ni Doming sa ama ng dalaga. Tumingin si Arman sa asawa, pahiwatig na sundin na lamang nito ang sinasabi ni Pulgoso. Dala ang bayong na dala ni Doming na may lamang mga halamang gamot ay agad na pumunta na sa kusina ang ginang at sumunod sa mga sinabi ni Pulgoso. Nagsagawa na ng pag-iinsenso sina Tekla at Doming sa buong bahay, gayon din sa kwarto ng dalaga. Matapos lagain ng mga halamang gamot at nasa tasa na, ay ibinabad ni Pulgoso rin ito sa mutya ng ahas ng kanyang ama. Inusalan niya ito ng orasyon at marahang pinainom sa nanghihinang dalaga. Nilagyan din ni Pulgoso ng ilang halamang gamot at ilang patak ng langis na galing pa sa mga gamit ng kanyang amang si Delpin para sa panggagamot. Inusalan din niya ito pagkatapos ay ibinigay ito sa ina ng dalaga, ipapamunas sa katawan ng dalaga. Umalis na muna sila sa kwarto at iniwan na muna roon ang mag-ina. Maghintay na muna tayo sa labas para mas malinisan si ate ng nanay niya. Hirap na't 4 na lalaki tayo't kalahati at nasa loob tayong lahat habang ginagawa yun ng nanay ni ate. Saad ni Pulgoso. Teka Pulgoso, 4 na lalaki at kalahati, 5 tayo ah. Wika naman ni Noel. Kuya, 4 at kalahati dahil 4 tayong tunay na lalaki dahil si Kuya Tikboy ay kalahati lang. Saad pa ni Pulgoso. Abay lokong bata to ah. Ani Tekla at akmang babatukan si Pulgoso ngunit napigilan ito ni Doming. Oo, magagalit ka totoo naman. Walang matinong lalaki na magsusuot ng maikling palda kahit pang kargador ang katawan. At parang tulisan pa yung muka. Nakikipagsabunutan pa sa aswang. Buwis buhay na pagsasani nyo kay Efren tapos pakikipagsabunutan lang pala ang gagawin mo. Sermon pa ni Mang Doming. Tumahimik na lamang si Tekla subalit pinandilatan nito ng mata si Pulgoso. Ngunit nilabasan lamang siya ng dila nito at tinawanan. Maya-maya pa'y lumabas na mula sa kwarto ang ina ng dalaga. O Carmen, kumusta na si Agnes? Tanong ni Arman sa kanyang asawa. Sa awa ng Diyos, hindi na siya nagsasalita ng kung ano-ano at nakatulog na ng mahimbing. Salamat sa inyo, Doming. Sana'y magpatuloy na yung paggaling ng aking anak. Naiiyak pantura ng ina ng dalaga. Nangako si Mang Doming na papupuntahin niya palagi si Pulgoso sa kanila para magdala ng mga halamang gamot para kay Agnes. Ikinatuwa naman ito ng mga magulang ng dalaga. Samantala, nagpatuloy ang pag-aaral nila Tekla at Pulgoso na mga dapat nilang matutunan. Nagseryoso na rin si Tekla dahil kada papasok sila ay sumasama na si Doming sa kanila para rin turuan ng iba pa't pabantayan, lalo na sila Tekla. Isang araw, matapos ang kanilang klase, inutusan na ni Doming si Pulgoso na mauna na munang umuwi at may pag-uusapan pa sila sa kanilang samahan. Si Tekla naman ay sumama na rin kay Doming. Habang naglalakad pa uwi ay biglang umihip ang malamig na hangin, kasabay nito ang mabigat na pakiramdam na para bang may nakasunod sa kanya. Habang binabagtas ang daan pa uwi ay maiging pinakiramdaman ni Pulgoso ang kanyang paligid. Umuusal din ito ng orasyon bilang pantaboy sa mga masasamang elemento na nasa paligid niya. Ilang sandali pa isang pamilyar na figura ang biglang nagpakita sa kanya, ang itim na inkantong gumambala sa asawa ni Mr. Lim. Kahit saan pa kayo magtungo, masusundan at masusundan ko pa rin kayo. Ani ng elemento na kinakausap si Pulgoso sa pamamagitan ng isip. Kahit nasabihing isa kang engkanto, hindi mo pa rin makakayang mga kagaya namin. Tugon naman ni Pulgoso. Kung gayon, humanda kayo. Isang matinding balik ang gagawin ko sa inyo dahil sa inyong pakikialam. Biglang nawala ang engkanto. Nilibot ni Pulgoso ang kanyang paningin ngunit hindi niya ito nakita. At doon ay nakaramdam siya ng kaba at pag-aalala para sa bagong pamilya niya. Dumiretso pa rin ang bahay nila Emilio si Pulgoso.
Pumunta muna ito ng kusina para kumuha ng mapaglalagyan ng mga halamang gamot na dadalhin niya sa bahay nila Arman. Matapos makuha ang kanyang mga kailangang halamang gamot ay agad nang pumunta ito. Nang makarating ay napakatahimik ng bahay. Tao po! Tay Arman, nandito na po ang mga halamang gamot para kay Ate Agnes. Sigaw ni Pulgoso ngunit wala pa ring tumutugon. Paalis na sana si Pulgoso nang biglang may isang malamyos na tinig ng isang batang babae siyang narinig. Tinatanong siya nito kung ano ang kailangan niya. Marahang lumingon si Pulgoso. Inaasahan niyang kasing ganda ng boses ang may-ari nito. Ngunit nadismaya siya nang masilaya niya ang itsura ng nagsasalita. Napanganga si Pulgoso habang nakatingin dito. Buhaghagang kulot na buhok nito, makapalang kilay at malalaki ang ngipin sa harapan. Sabi ni tatay kapag ganyan daw makatingin ng isang lalaki sa isang babae, ibig sabihin daw nito ay nabibighani siya sa taglay nitong kagandahan. Ani ng batang babae na kumukurap-kurap pa ang mga mata. Napakunot naman ng noo si Pulgoso sa kanyang narinig. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Nakatunga nga ako. Dahil hindi ako makapaniwala na kabaligtaran ng boses mo yung mukha mo. Anong sabi mo? Sinasabi mo bang pangit ako? Inis na wika ng batang babae na kasing edad lamang din ni Pulgoso. Hindi ako nagsabi niyan. Sa'yo nang galing yan. Pang-iinis pa ni Pulgoso. Saka nandito lang naman ako para ibigay kina Tatay Arman itong mga halamang gamot para kay Ate Agnes. Dugtong ni Pulgoso sabay abot ng supot na dala niya, saka biglang umalis. Hindi na siya nagkaroon pa ng interes na alamin pa ang pangalan ng batang babae na kausap niya. Matapos noon ay dumiretso na ng uwi si Pulgoso at habang naglalakad din naalala niyang bigla ang banta ng itim na engkanto sa kanila. Babalikan sila nito at parang isang matinding pagbawi ang gagawin nito sa kanila na bahagyang ikinabahala niya. Hindi na rin niya ito sinabi pa sa kanyang tiyo Doming dahil kaya nga sila pumunta sa bayang yun para matuto ng iba pang mga karunungan at saka humusay. Dahil magagamit nila ito kapag binalikan sila ng itim na engkantong nakainkwentro nila. Naging seryoso at masinsinan ng pag-aaral ni Pulgoso. Kinabisado niya ang lakas at kahinaan ng mga iba't ibang orasyon at tigalpo na itinuturo sa kanila. Gayon din ang kanilang mga tangan at kung paano ito dapat na gamitin. Nakikita itong lahat ni Doming, bagay na kinatuwa pa niya. Kabaliktaran kung paano niya nakikita ang anak na si Tikboy na pumapasok lamang dahil kay Noel. Isang araw habang nasa hapagkainan sila ay natanong ni Doming kay Pulgoso ang kalagayan ni Agnes. Gawa nang siya ngang natasan ni Doming na magdala roon ng mga halamang gamot. Hindi ko na natanong tay, kasi nang pumunta ako ron yung pangit na bata yung naabutan ko ron eh. Ani ni Pulgoso. Napakunot naman ng noo sina Doming at Emilio sa sinambit nito. Grabe ka naman makapangit, baka nakaharap ka lang sa salamin ng time na yon. Sambit ni Tekla habang maarting kumakain kung saan ay nakaangat pang ilang daliri habang hawak ang mga kubyertos. Kuya, kahit naging ganap ka pang lalaki, eh tihamak naman na mas magandang lalaki ako kaysa sayo. Kamukha ko sina Tatay Delpin at Tatay Doming eh, di ba Tay Doming? Napatikim naman si Doming at natuwa sa sinabi ni Pulgoso dahil gwapong bata naman din talaga ito. Abay syempre naman, magaganda talaga lahi natin, hindi ba Emilio? Ani Doming at sumingit din si Tekla. Ay sobrang ganda, Diyosang Diyosa. Saad ni Tekla. Agad naman siyang binatukan ni Doming dahil sa sinabi nito. Parang ang katawan ng tulisan niyang katawan mo tapos Diyosa. Nababanas na wika pa ni Doming. Natawa na lamang din ang mag-asawang Leti at Emilio sa kanila. Teka, sino ba yung batang tinutukoy mo Pulgoso? Hindi ba yun yung may buhaghag at kulot na buhok, makapalang kilay at malalaki yung ngipin sa harapan? Biglang tanong ni Leti. Opo, siya nga po. Kilala niyo po ba siya? Tanong ni Pulgoso. Ay hindi rin, nakita ko lang nung mapadaan ako kina Arman. Ano ba yan auntie? Akala ko pa naman kilala mo, hindi rin pala. Kaloka ka. May pa-description ka pang nalalaman dyan.
Natatawang sabi pa ni Tekla. Isang maaliwalas na umaga, naghahanda na sila Doming para sa pagpunta sa maliit na kubo kung saan pumapasok sina Tekla at nagtuturo rin sina Doming at Emilio kasama ang ilan sa kanilang samahan. Hindi lahat sa bayan na yun ay mga kagaya nila Doming. Marami rin ang mga pangkaraniwang tao lamang, ngunit mataas pa rin ang paggalang sa mga kagaya nila. Habang naghahanday, biglang napatanong si Doming kay Emilio kung bakit hindi agad namalayan na may nakasali na palang aswang sa kaarawan ng dalagang si Agnes. Isang malakas na orasyon ang ginamit niya, tay, kaya't hindi mo talaga agad siya mamamalayan. Saad naman ni Pulgoso. Paano mo naman nalaman? Tanong ni Doming dito. Naituro yan sa amin matapos yung nangyari kay Ate Agnes. Napangiti si Doming sa sagot na yun ni Pulgoso. Paalis na sana sila papunta sa kubo kung saan sila nag-aaral nang biglang may babaeng dumating at umiiyak. Emilio, Doming, tulungan niyo ako. Lahat ng mga uri ng mga panggagamot ay halos ginawa ko na, pero hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ng asawa ko. Umiiyak na sambit nito. Ano bang problema, misis? Tanong ni Doming. Sa tingin ko po'y mas maiging pumunta na lamang kayo sa bahay para makita nyo. Pakiusap ng ginang. Ngunit sinabihan siya ni Doming na bumalik ng hapon dahil saktong tapos na rin sina Tekla at Pulgoso noon. Pumayag ang ginang at matyaga silang hinintay nito. Pagsapit nga ng hapon ay bumalik ito, inihanda na rin nila Doming ang mga kakailanganin nilang dalhin. Pagkatapos ay pinuntahan na nila ang tirahan ng ginang. Dinala sila nito sa isang maliit at payak na kubo. Gawa ito sa kawayan at ang mga bubong naman nito ay gawa sa pawid at nipa. Pasensya na po kayo. Gustuhin ko man siyang ipadala sa doktor ngunit wala kaming pera. Halos kulang pa nga para sa pagkain ang kinikita namin kaya't lumapit na talaga ako sa inyo. Umiiyak na turan pa ng ginang. Ano po bang nangyari sa asawa niyo, misis? Tanong ni Doming. Sasagot na sana ang ginang nang biglang isang pagsigaw ang kanilang narinig mula sa isang silid. Bali hanggang dito nga muna pala yung kwento ni Tekla. Tapos isang upload na lamang po. Yung part 3 po natin. Hinati lang talaga natin to sa 3 kasi medyo mahaba-haba. Tapos sana po yung magkaroon pa ng season 3. Sa mga hindi pa nga pala nakasali sa group page natin, nasa comment section po yung link. Mag-join lang po kayo sa Facebook group natin. Doon yung po malalaman yung mga update o yung mga bagong upload po natin. Yun lamang po. Maraming salamat po muli.